Itong si Senator Ping Lacson po, mga kaistorya, ay posibleng pag-initan ng Senado dahil dun po sa binulgar niya na maaaring gawin ng mga kasamahan niya sa Senado. Ito mga kaistorya ay tungkol pa rin po sa impeachment. At ito pa, pag pinag-uusapan na lang din natin ay tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Meron pong balita ngayong lumabas na ang DepEd umano ay posible nilang ma-recover yung 100 million pesos mula po mga kaistorya sa voucher fraud. Yan po mga kaistorya yung binibigay ng DepEd na assistance para po sa mga senior high school. At kung hindi ako nagkakamali, yung voucher fraud na yan, buntot pa po yan ng problemang iniwan ni Vice President Sara Duterte nung siya pa ang nanunungkulan bilang Secretary ng Department of Education. And speaking of Department of Education, mga kaistorya, yun pong 12 billion pesos, lilinawin natin, 12 billion pesos na halaga ng pera sa DepEd. Yan po ay questionableng transacciones ng DepEd sa pamumuno noon ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd na na-flag ng COA na posible umano yang gamitin bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. At dahil dyan sa 12 billion pesos na yan, na halaga ng pera, ay nilayon, kung hindi ako nagkakamali, ng House of Representatives na pabuksan ang bank account ni Vice President Sara Duterte. Dahil ayon sa kanila, mga kaistorya, ay impeachment o ang impeachment po mga kaistorya, dahil dyan sa impeachment, ay exempted po yung tinatawag na bank secrecy law. Ano ho, pwedeng pabuksan yung bank account ni VP Sara sana, mga kaistorya, sa impeachment. Ay ang problema nga, hindi na po yan mangyayari dahil pinatay na po, ibinauna ng Senado ang impeachment. Mananatili na lamang yung tanong sa isipan natin ng mga taong bayan. Ang laking pera nun. Bukod pa yun sa pinag-uusapan na mahigit 600 million pesos na confidential funds. Ito, bilyong piso ito. 12 billion pesos. Tungkol po dyan ang pag-uusapan natin mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Unahin muna natin ito pong tungkol kay Ping Lacson. Palakihin ko para makita din po ninyo. Ito itong galing sa balita ni Billionaire News Channel. Anong sabi dito, mga kaistorya? Senate majority may ignore reversal of Supreme Court impeach ruling, sabi ni Lacson. Maaari umanong baliwalain ng majority ng Senado ang magiging desisyon ng Korte Suprema kung sakaling i-reverse nila o baliktarin nila yung nauna nilang desisyon. Nako, baka dahil dyan, ipag-initan siya. Ano, mga kaistorya? Sige, liwanagin natin. Basahin natin. Ito yung title kanina na binasa ko. Doon na po tayo sa ibaba. Senators who had voted to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte in deference to the Supreme Court ruling were likely to defy the tribunal should it reverse its decision, Senator Panfilo Lacson said on Saturday. Maaring hindi sundin ng Senado kung sakaling baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nila. Teka lang, merong pagkakaano na dyan. Makikitaan mo na talaga dyan ang kabulastugan ang Senado kung sakali. Kasi nang una, nung in-archive nila ang impeachment, ang ipinangangatwiran nila, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Ngayon ba ay kakalabanin nila ang desisyon ng Korte Suprema kung sakaling baliktarin nga yung desisyon? Ayun po ang sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. While he believes that archiving the case was better than an outright
dismissal, Lacson said a new motion to revive the impeachment complaint would face an obstacle from Duterte's allies in the Senate and other members of the majority bloc. O di ngayon, nako-confirm po natin na yung mga sinabi ko sa nakaraan ay may punto at posibleng mangyari. Senador na po ngayon ang may sabi, mga kaistorya, kasi naanalisa na natin yan eh. Yung sinasabi ng archive yan, hindi pa kumbaga totally dead bull yan. Pwede pa ikang hugutin yan, pwede pang buhayin yan. Sabi ko naman, kung sakaling merong taga-minority bloc na magtatangkang hugutin o buhayin yan, magmo-motion siyempre, haharangin yan ng majority bloc, especially the Duterte bloc. Kukontrahin nila yan. Diba? Ganun nga ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. While yung archiving, definitely hindi yung dismissal, mayroon din yung hard part doon kasi halimbawa, nag-reverse ng desisyon ang Supreme Court at sinabing pwede na mag-proceed yung trial. Kailangan pa namin ng panibagong motion sa floor para i-pull out iyong na-archive. Diba? Ganyan yung proseso na sinasabi ko sa inyo noon sa mga nakaraan kong content. Pakiramdam ko lang ito. Malamang na manalo muli iyong wag nang i-pull out. Diba? Kukontrahin nyo ng majority. Lalo na ng Duterte bloc. Huwag nang i-revive, di ba? Sarili ko lang iyan base doon sa nakita kong medyo matigas na paninindigan ng mga kasamahan ko, yung majority na ayaw talaga nilang mag-proceed yung trial. O, kita ninyo, mga kaistorya. Lacson said he and his political ally, Senate Majority Leader Vicente Tito Soto III, would move to revive the articles. Of course, walang kikilos dyan. Kung hindi ang majority, ang minority. Sila lang naman talaga expected na natin na imposible naman mga kaistorya na ang majority bloc ang gagawa niyan. Of impeachment if the High Tribunal allows the Senate to proceed with the Vice President impeachment trial. The veteran lawmaker called on his colleagues to respect the High Court's final verdict on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Yun na nga eh. Ano yun? Ito mga kaistorya. Siyempre halimbawa lang naman, binaliktad nga ng Korte Suprema ang desisyon nila. Ito ngayon ang Senado. Anong gagawin nila? Wala silang papupuntahan eh. Kumanan o kumaliwa. Mali. Bakit? In-archive na nila, mali. Ngayon, para bagang yung kasabihan na isinuka mo na, hihimurin mo pa kung papayag sila, nabubuhayin at huhugutin sa archive, yung impeachment. Hindi po ba, mga kaistorya? Ito naman, sa kabilang banda naman, i-define nila, kakalabanin nila, hindi nila susundin yung desisyon ng Korte Suprema? Teka lang. Di ba nung in-archive nila, ang pinagsisigawan nila, dapat nating sundin ang Korte Suprema. Tapos ngayon, hindi nila susundin? O di, binabalasubas nila ang sarili nila. Di ba, mga kaistorya? Let's put it this way. I'm hoping against hope na irerespeto nila ang ruling ng Supreme Court, ang final ruling addressing or resolving the motion for reconsideration. Kasi kung ganoon pa rin ang kanilang boto, pagka nag-explain kami ng mga boto namin, ibabalik ko sa kanila. Iko-quote ko lahat ng kanilang sinabi sa kanilang explanation of votes na halos lahat sila sinasabi nila na respetuhin natin, igalang natin ang Korte Suprema. Masusupalpal talaga sila dyan. Mga kaistor, di ba? Yung ipinapaliwanag ko sa inyo, kapareho din ang sinasabi po ni Senator Ping Lacson. Okay, tapos tayo dyan. Ito naman, buntot na problema na naiwan po ng panunungkulan ni VP Sara Duterte noon sa DepEd kung hindi ako nagkakamali. Isipin ninyo, 100 million pesos umano ang posibleng ma-recover ng DepEd mula doon sa voucher fraud na iyon. Alam niyo naman yan kung ano yan mga kaistorya. May na-recover na po mga kaistorya ang DepEd na nagkakahalaga ng 65 million pesos. Kasi itong mga eskwelahan, mga kaistorya, naglista ng ghost students. Natural, bibigyan nyo ng pondo, ng DepEd, de pera. Natuklasan ngayon. Sa panahon ng panunungkulan ni Secretary Sonny Angara, ang ginawang kabulastugan ng mga eskwelahan na ito, marami po yan mga kaistorya 54 private schools, tinanggal na sila sa voucher program ng DepEd.
Bakit hindi ito natuklasan sa panahon ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte? Nabalita na rin ito dati noon. Mga kaistorya, noong February, kung hindi ako nagkakamali, nagsagawa po ng investigasyon ang DepEd dyan at yan nga ang lumabas. Ngayon, napag-usapan na lang din po natin mga kaistorya ang Department of Education. Ito ang mas mabigat. 12.2 billion pesos disallowed DepEd funds hide as evidence versus VP. February 12, 2025, ang balita po na ito, may pag-asa pa ba na maliwanagan ito ng taong bayan? Anong gagawin ng majority ng Senado kung sakali po mga kaistoryang baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nila? Kukontrahin ba nila yun? At papayag ba sila na pabuksan ang bank account ni Vice President Sara Duterte? At posibleng lilitaw dyan si Trillanes. Yung sinasabi ni Trillanes na hawak niya umanong mga ebidensya tungkol sa joint bank account ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Mabigat po ito kung sakali mga kaistorya. Anong sabi rito? Some 12.2 billion pesos worth of questionable transactions in the DepEd flagged by COA but remain unresolved could also be used as evidence in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte and administration lawmakers said yesterday. Kaya lang, nakakadismaya eh. Nakakadismaya kasi ito wala na, hindi na po natin ito maliliwanagan. The red flags keep piling up. First, it was 125 million pesos in confidential funds spent in just 11 days at the OVP. Now, COA has flagged over 12 billion pesos. 12 ha, mahigit 12. Billion ha, hindi milyon. Billion pesos in unresolved transactions at DepEd under Duterte's leadership. Assistant Majority Leader Jay Kung-Hon said, referring to COA's disallowance of the transactions made when Duterte was still DepEd chief. Di ba kailan lang naman nag-resign yan as Secretary of Department of Education? Kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, nag-resign si VP Sara last June 2024. Di ba mga kaistorya? This isn't just an oversight. It's a pattern of seemingly financial mismanagement. He said, maintaining that this strengthens even further the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kung natuloy ang impeachment, mga kaistorya, malulubog si Vice President Sara Duterte eh. In its 2023 annual audit report, COA flagged DepEd's alleged failure to settle massive notices of suspension, disallowance, and charge, which reached 12.3 billion pesos by the time of Duterte's resignation as Education Secretary in July pala 2024. No, alam ko June eh. The amount was only 11.4 billion in 2022, indicating little to no progress in resolving the flagged transactions. Patagal yung problema eh. Hindi po na mga kaistorya financial records. Ito na sana sa impeachment. Mga kaistorya. Kung-Hon said, the House Prosecution Panel may ask the Senate Impeachment Court to subpoena Duterte's financial records to determine whether similar questionable financial practices were done in the OVP. The COA report is just the tip of the iceberg. Alam niyo ang iceberg? Mga kaistorya. Yung nakalitaw sa ibabaw ng dagat niyan, hindi pa yun ang pinakamalaki. Yung nakalubog ang pinakadambuhala. Ayun ang hinala. Mga kaistorya ni Kung-Hon. We need to follow the money. This may after the all be fresh evidence. If the Vice President has nothing to hide, di ba? Kung wala siya ikang itinatago, she should have no problem. Hindi siya problema kung pabubuksan niya Kung wala siyang itinatago, mga kaistorya, pabubuksan niya, papayag siya, di po ba, mga kaistorya? Kung-Hon said, the Senate as an impeachment court should take the COA findings into account and ensure full transparency in the proceedings. Ang problema nga ang tanong natin, mangyayari pa ba ito, mga kaistorya? Wala na. Dahil nga po, pinatay na, ibinaon na ng Senado. Isa pa yung questionable
nag-dismiss sila ng impeachment without convening first as an impeachment court. Sa pagkakaalam ko, labag yun sa rules, sa tamang paraan. Kasi hindi naman pwedeng mag-dismiss ng kaso, mga kaistorya, ang Senado as a legislative body. Ang pwedeng mag-dismiss ng kaso is the Supreme Court. Ang impeachment court. Ang ikinakatwiran ng Senado, ang sinabi nga ika ng Korte Suprema, wala kayong jurisdiction sa impeachment. Yun nga ang mahirap dun Iba naman kasi ang trabaho, mga kaistorya, ng Supreme Court sa legislative body. At pare-pareho silang co-equal body. Di ba, mga kaistorya? Sige, balik po tayo dito. While emphasizing that the case against Duterte is already well buttressed, Zamora said the subpoena of her bank records remains a necessary step, not because the case lacks merit, but because public officials must be made to fully account for their finances. Totoo yun. Kaya nga may salin Ideklara nila yung salin nila. She also stressed that impeachment is exempted from the bank secrecy law. Di ba yan yung pinaliwanag ko sa inyo noon? Sa mga solid ka-istorya natin. Natatandaan nyo pa ba? Na sinabi ko na, dahil sa impeachment, posibleng mabuksan ang bank account ni Vice President Sara Duterte, maging yung kanilang joint bank account ng kanyang tatay. Dahil may rungang exemption, kagaya ng impeachment, meaning financial records are a fair game in the process. Di ba, mga kaistorya? Kaya lang, wa na po, pinatay na po, mga kaistorya, ng Senado, ibinaon na. Ngayon, punta tayo dito sa illustration po ng atin pong Facebook friend na si Steven Pabalinas. Ito po, itong cartoon illustration niya na ito, swakpak Makikita mo dito si PBBM binubugbog, no? Ang nandito, kung di ako nagkamali, 3 Duterte, VP Sara, former President Rodrigo Duterte, at saka po si Baste. Dapat nilagay pa dyan si Pulong. Habang binubugbog si PBBM, nakatingin naman si Senator Amy Marcos. Humingi ng tulong ngayon si PBBM kay Senator Amy Marcos, no? Manang help! Ang ginawa ni Senator Amy Marcos dito, tumulong pa. Makibugbog sa kanyang kapatid. Sakto ba? Swakpak ba itong illustration na ito o hindi? Mga kaistorya. Napupuna lagi si Manang Amy. Ngayon ito, buntot naman ito na problemang iniwan ng former President Rodrigo Duterte tungkol sa Pogo. Nahuli dalawang boss ng Pogo, parehong Chinese nationals, mga kaistorya. At may mga baril, high caliber na mga baril. Naku, delikado tong mga to, no? Mabuti lang po ay nahuli. Salamat po. Kudos sa atin pong mga autoridad. Nahuli sila sa Barangay Valenzuela, Makati City. Yan po, mga kaistorya. Ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content, ay ini-invite ko po kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi po ninyong pag-aabang, sa lagi ninyong panonood, pakikinig, pagla-like, at pag-share sa akin po ng mga contents. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.